Pirma lang siya ng hinihingi nila, dapat may stamp na siya. Nandyan ang nakalagay lahat ng transaction mo. For you and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Hello guys! So welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, ayan, so i-continue ko na lang ang vlog ko na from AOS to ngayon. Ang ating topic na naman is about sa statement or certificate of bank account. Ayan, certificate of bank account guys. Dahil, hay nako, ewan ko sa inyo. Ayan guys, so but before we start this topic, please don't forget to click the like, subscribe, and turn on the notification bell so that you will be updated in my next video. At malay ninyo guys, ang susunod kong video ay para sa inyo. Ayan, so guys, lubos-lubusin ko na tong pagbablog dahil tulog ang mga anak ko at saka wala yung asawa ko sa Sunday pa uuwi. So, lubos-lubusin ko na talaga ito para na masunod-sunod na ang inyong, masusunod ang vlog ko kasi baka matagalan na naman ako hindi makapag-vlog. Ayan. So, ang tatalakayin natin ngayon is about sa certificate or about sa bank certificate na tinatanong nyo din sa akin, no, about dito na gusto ninyong maliwanagan kung ano ba talaga ang tamang bank certificate. So, ito guys, ipapaskil ko lang din sa aking, tawag dito sa aking, para basahin ko dito. Pero ito guys, hindi lang siya ito. Ito guys ay certificate of bank deposit and or placement. Ito guys ang bank certificate. Iba rin yung bank statement. Okay? I-clear ko yan sa inyo kasi yung iba, kinukuha niya is bank certificate lang. Nasaan yung bank statement ninyo? So sabi sa akin, kasi ano madam ng bank certificate lang man nakalagay dun. Mababaliw na naman talaga ako sa inyo. Ayan, so guys, ano natin, ng tama, gawin natin to ng tama para hindi na kayo malilito about sa bank certificate at sa bank statement. So, bank certificate guys, ang bank certificate ay ito. Certificate of bank deposit and or placement. Nakalagay dito. So, tapos i-address ninyo guys sa Turkish Embassy, Manila. So, Turkey Embassy, Manila, Philippines, 2268 Paraiso Street, Dasmariñas Village, Makati City. So, yan guys, ano yun, there sir or madam. Ayan. So, this is to certify that ako, yung pangalan ko dito nakalagay, maintains the following accounts with our Iloilo branch. Kasi taga Iloilo ako. So, BDO from Iloilo. And then, type of account is peso savings account, account number, available balance, and then, as of date. So, as of date, kung kailan ko, for example, ngayon, yesterday ako nag-ask ng certifications. So, yesterday, nila ilalagay. So, as of, January, January 10 to 2024. Kung nag-ask ako yesterday. Ayan. So, and then nakalagay dito yung marketing officer. Ayan, marketing officer and then the branch head. So, yung manager ng bank. And then, nakalagay din dito Banco de Oro, BDO, Cooperate Center, 799 Makati Avenue, Makati City. And telephone number, blah, 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 and etc. Before, guys, pirma lang siya ng branch head at saka marketing officer. Ngayon guys, hinihingian na nila ng stamp. So dapat may stamp na siya dito guys, no? Dito na banda, dapat may stamp na siya diyan. Ayan, so dito na banda guys. Dito guys sa baba ng head branch, dapat may stamp na siya dito na may bilog na siyang stamp. So, yan na guys, ang hinihingi nila, dapat may stamp na siya. So, yan na ngayon guys, ang bago nilang rules sa bank certificate. Sa bank certificate, yan ang bago nilang rules. And then, ano ba tawag dito? Sa bank statement,
bank statement of account naman guys. So ito lang guys, one piece of bond paper lang guys, ang certificate of bank account. Okay? One piece of bond paper lang na certified ka lang, certification lang na mayroon kang account sa kanila starting from that day, from kung when ka nag-open, tsaka as of now, until now, kung ilan ba ang amount na mayroon ka now. Kung kailan mo hiningi ang certificate na, kailan mo hiningi ang bank certificate na yan. And then guys, ang statement of bank account naman guys, ay yung nandyan ang nakalagay lahat ng transaction mo. For example, kailan mo pinasok yung pera, nung December 25, nagpasok ka ng, December 1, nagpasok ka ng pera, December 23, nag-withdraw ka ng pera, January 1, nagpasok ka ng pera, yung ganon. So, nandyan lahat guys, nakalagay yung transaction. Hindi ko na makita kasi guys kung saan ko na nilagay yung mga papeles ko na ganon. Pero guys, napakasimple lang naman yan guys, kasi hingiin ninyo naman sa may bank ninyo naman. Pwede akong humingi ng bank certificate at saka bank statement. Kasi kailangan ko sa pag-apply ng Turkish visa, i-address ninyo sa Turkish embassy. So, then magtatanong sa inyo guys yung teller doon or ang manager nila na, ma'am, so saan tayo mag-start mag-record ng mag-print ba ng inyong statement o bank account from 6 months before until now, or from 3 months before until now. So kung magsabi kayo na 6 months before, so kung ang inyong account ay for example 3 years ago, so kukuha sila na from now balik sa 6 months. So for example, ngayon is January, so January, December, November, September, October, mali na isip ko. So, December, November, basta sa November, October, September, August, July. So, mag-start kayo guys sa July. Naku, ang hirap naman pabalik ng bilang na to. So, sa July guys, from July to January, kung ngayon kayo kukuha ng January, kung ilan ang pera ninyo sa loob sa inyong bank account. So, makikita dyan guys ang transaction ninyo, no? Withdraw, kung kailan pumasok. Mag-start sa July, kung kailan mo pinasukan ng pera, kailan ka nag-withdraw, kailan ka nagpumasok, kailan ka nag-withdraw. So, makikita lahat ng transaction nyo dyan sa bank statement of account. And until that. So, medyo siguro guys, mga 3 to 4 bond paper ang or lagay natin mga 2 to 3 bond paper ang maipiprint dyan sa 6 months na yan. Excuse me guys, parang gusto kong tumahol. Makatayo ng lamunan ko, hindi pa talaga ako totally magaling guys, no? So, ayan guys, nakaano na yan siya guys, nakapila. So, ayan guys, statement, bank certificate, separate yan guys. Ang bank certificate guys is to certify na meron kayong account sa ganyang bangko. Ang bank statement naman guys ay ang inyong transactions. Okay? Kung kailan ka nag-withdraw, kailan ka pumasok ng pera, kung saan mo ginamit itong kung ATM man yan siya, kung may ATM, makikita din dyan na binayad mo kay SM City, binayad mo kung saan ka ng grocery, makikita dyan sa statement o bank account ninyo. At kung may existence ba siya, or kung ano ba tawag dito, kung every month ba talaga may pumapasok na pera. Dyan nila makikita na mayroon kang income, na kung nag-withdraw ka, pero may pumapasok na pera, withdraw, pumapasok na pera, ibig sabihin, active ang inyong account na yan. Hindi ibig sabihin na nilagyan mo lang ng pera ngayon dahil kailangan mo i-forward sa gamitin mo sa Turkish visa. O, 'di ba? Hindi, guys, dahil pag nakita ng
ng Turkish Embassy na, nung last month lang siya, may account. last month lang siya may account, tapos biglaan, nakalagay dyan 150,000 peso. Tapos walang withdraw, walang gumagalaw, walang ganyan-ganyan. So parang na siya na, halata na talaga siya na pinasok yung pera dahil gagamitin lang sa pag-apply ng Turkish visa. So dapat guys, talaga siya, active talaga siya in the whole year, the whole month, the whole 6 months, 3 months. Ang masabi ko, 3 months is okay, pero pag 1 month mo pa lang na i-open, tapos gamitin mo na kaagad sa pag-apply ng Turkish visa, wala yung guys. Bagsak na kayo. 3 months dapat guys, or 6 months, may bank account na kayo guys, tapos may may makikita na nila na may mga transaction ka, may pumasok, may lumabas, may pumasok, may lumabas, na active siya. Kasi pag hindi mo, alam nyo guys, sabi ko nga sa inyo guys, matalino talaga yung mga Turkish Embassy, mga nagtatrabaho yun sa Turkish Embassy. Hindi nyo yan sila ay nako Diyos ko Lord. Kaya guys, ayusin ninyo. Dapat 6 months pa lang, mayroon na kayo talagang mayroon na talaga kayong bank account. So ang advice ko sa inyo guys, kuha kayo ng bank account. Pag alam nyo may mga boyfriend kayong AFAM, please, kumuha na kayo ng bank account. Kasi isipin na ninyo niyan, gagamitin ninyo sa pag-apply ng visa kahit saang bansa man ang AFAM ninyo nakatira. O diba, hindi lang naman pang Turkish visa itong bank statement at saka bank certificate. This is from for all visas na kailangan kung saan ka man pupunta na bansa. So, yan guys, basta may AFAM ka guys, kumuha ka na ng bank account. At least, meron ka rin naman savings. Ngayon guys, kasi naintindihan ko guys kung bakit wala kayong bank account. Dahil, pinakuha ko nga ng bank account yung tatay ko. Sabi niya, wala kaming 10,000 kasi dapat may 10,000 siyang deposit. At yung 10,000 na yun, hindi na raw pwede siyang galawin. Maintaining balance daw niya is 10,000. Sabi ko, kaya pala yung iba walang bank account. Kasi ganun. Bakit naman kasi ganyan? Ang hirap-hirap naman sa Pilipinas. Dito nga sa Turkey, kahit walang pera mga tao, binibigyan ng credit card. Pautangin, wala nga pambayad, pautangin. Pero may limit naman siya guys. For example, may limit lang siyang 5,000 teli, ganun. Yung mga credit card nila. So, pero kung active kang gumagamit ng credit card, tapos bayad, utang, tapos monthly ang bayad mo, palalakihin nila guys ang limit ng credit card mo. So, yun na guys ang bank certificate natin. Pag dalawang klase, statement of bank account tsaka certification. Dalawang hingiin ninyo, Bali, ang certificate, isang bond paper, and the statement is mga transaction na ninyo. Sinasabi ko guys, please, mag-copy talaga kayo ng mga requirements bago nyo i-forward sa Agent TR guys. Mag-copy kayo ng duplicate para sa safety ng kaugalingon. Para sa safety ng kaugalingon nyo. Ay, ambot sa inyo. Para sa safety ng sarili ninyo guys, kasi pag kampo ng Satanas ang maharap nyo sa airport, nako, ewan ko na lang sa inyo. Ay, nako, ewan ko. So, ayan guys, dito na tayo mag-end, Ay, naubos ng aking energy, naubos ng aking Tagalog. Bye guys! See you in my next vlog!